Mari na pumaupo ang lahat at makinig ng homilya. Mga kapatid ko sa Kristong magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin po, Father. Congratulations po sa inyong anibersaryo sa pagkabuo ng inyong grupo dito sa ating parokya. Mga kapatid, sa ating paninilay sa salita ng Diyos mula pa noong Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoon, tinitingnan natin kung paano kaganda ng liturhiya ng ating simbahan upang ito ay patuloy na magbibigay buhay sa ating pananampalataya. Sinisikap natin na pagnilayan kung ano yung paghahanda na binigay ng simbahan sa atin upang maging dakila ang ating pagdiriwang sa Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon. Ang Diyos ay dakila sa kanyang pagmamahal. Ang Diyos ay dakila sa kanyang abat-awa para sa ating lahat. Siya ang liwanag na nagbibigay sa atin ng tanglaw sa ating paglalakbay sa buhay na ito. Si Jesus, na siyang karunungan ng Diyos na nagkatawang tao, siya ang nagbigay sa atin ng liwanag sa kadiliman na kung saan hindi natin nakikita ng lubusan ang katotohanan. Ang Diyos ay ang hari ng kapayapaan. Maging matiwasay, matahimik ang ating kalooban kung kapiling natin ang Diyos sa ating buhay. Mapayapa ang ating araw-araw pamumuhay kahit pa sa lahat ng mga pagsubok na meron tayo. Kapag ang Diyos ay nasa sa atin, sino ba naman ang may kapangyarihang lulupig sa grasya at pagmamahal ng Diyos para sa ating lahat? At ito ang kadakilaan ng katotohanan sa pagpayag ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo na siya ay ang kapayapaan at ang katotohanan. Shalom, na ibig sabihin, nabigyan na ng kalwalhatian ng Diyos sa pamagitan ng paglupig ng ating Panginoon Jesucristo sa sala at kamatayan doon sa banal na krus. At binigyan niya ng malwalhating pagbabahaginan ng pangapala sa pamagitan ng buhay na kanyang binibigay sa atin mula sa kanyang malwalhating muling pagkabuhay. At ito ang katotohanan na araw-araw nating binibigyan ng buhay sa araw-araw nating pamumuhay upang ang ating kalooban ay mapuno ng papala at kapayapaan. Ito ang shalom na siyang ibinabati natin sa bawat isa sa tuwing tayo ay nagdidiriwang ng banal na Eucharistia. Kaya nga po, sa liturhiya na meron tayo araw-araw, linggo-linggo, binibigyan natin ng pagninilay ang salita ng Diyos upang ito ay ating mabigyan ng pagpapahalaga sa ating pagiging mga anak ng Diyos, kung paano binigyan ng katotohanan ng Diyos ang kanyang pangakong pagliligtas, hindi lamang sa bayan ng Israel, kundi pati na sa buong sangkatauhan. Binago ng Diyos ang buhay ng tao
dahil binigyan niya ito ng grasya ng pagliligtas mula sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya tayo ay tinawag ng mga anak ng Kapaskuhan ng pagkabuhay sa kadahilanan na tayong lahat ay binigyan ng katotohanan na puno ng kagalakan na si Jesus na siyang nagbata, ipinako sa krus, ngunit mula nang siyang mamatay 3 araw, siya'y binuhay muli sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos upang magkaroon ng katotohanan ang kung anong ipinahayag tungkol sa Mesiyas na totoong tao at totoong Diyos. Kaya, tinanong tayo ng Panginoon, bakit kayo nagugulumihanan? Bakit kayo nagkakaroon ng pag-alinlangan sa inyong natanggap na katotohanan? Kung araw-araw natin itong kinakain at binabahagi, sinusubo at binibigyan ng buhay sa sarili nating buhay, huwag nating bigyan ng pag-alinlangan ang ating pananampalataya, kundi lubos tayong manalig at magtiwala sa Diyos. Mga kapatid, si Jesus ay muling nabuhay at ito ang pundasyon ng ating pananampalataya. Si Jesus na nagpakita at nagbigay ng kapayapaan at ng katotohanan sa kanyang mga alagad. Lahat tayo ay binigyan rin ng ganitong pagpapala at biyaya sa pamamagitan ng taon-taon nating pagdidiriwang sa banal na misa tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesucristong ating Panginoon. Naway sa ating araw-araw na pagsasabuhay sa dangal na binigay ng Diyos sa atin bilang kanyang mga anak, disipulo ni Jesucristo ang ating Panginoon. Mabigyan tayo ng karunungan na siya maging tanglaw sa ating paglalakbay patungo sa kabanalan ng buhay. Amen.